Nakakagulat at nakakabilib ngayon ang magiging historic offer kay Russell Westbrook. Merong report na may offer kay Russell Westbrook ang European Basketball at tinawag ito na isang record-breaking na kontrata at never before seen in European Basketball. Dahil sino ba naman ang hindi mamangha dito sa offer ng European bukod sa malaking sahod ay ngayon palang mangyari ito. Sa ngayon desisyon na lang ni Russell Westbrook ang hinihintay at ito ang dapat natin abangan kung tatanggapin niya ba ang nakakagulat na kontrata. Aminado na si Russell Westbrook ay minala sa NBA sa pag-abot ng kampyonato pero kung usapang individual lang hindi magpapahuli itong si Russell Westbrook. Way back 2010 era kasama sa listahang iyon ang mga manlalaro tulad nina LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, at Russell Westbrook. Sa panahon na iyan dyan na mas nakikita at nakilala ang pangalan ni Russell Westbrook, nagawa rin niya manalo ng maraming individual na parangal tulad ng isang MVP award, isang 9 beses na All-Star at nakagawa na ng maraming All-NBA teams. Ang isang tagumpay na nananatili pa rin para kay Russell Westbrook na naging mailap at malabo niya nang makamit ay yung isang kampyonato sa NBA, kahit na marami na siyang koponan na nasalihan ay mailap pa rin at tila may dalang sumpa para hindi magkampyon. Bagamat na aminado na hindi siya nakasungkit ng kampyonato ang kanyang mga gawa ay hindi dapat baliwalain. Ang kanyang pinakabagong stint sa Denver Nuggets ay naging malaking impact din ito na nag-average siya ng 13.3 points, at 4.9 rebounds at 6.1 assists ngayong season. At sa kabila ng kanyang edad ay patuloy pa rin ang lakas ni Russell Westbrook at ang bilis ay hindi pa rin nawawala, kaya hindi nakakagulat na merong may mag-alok sa kanya ng ganitong kontrata at hindi malabo na tatanggapin niya ito. Hindi kailangan maging kampante ng OKC sa laban na ito dahil ang Indiana Pacers ang masasabing secret assassin ngayon na koponan sa season na ito, na makikita nyo naman sa Game 1 kung saan hawak na sana ng OKC Thunder at ni Shai Gilgeous-Alexander ang panalo, pero biglang nabaliktad pa ang lahat dahil sa isang game-winning shot ni Tyrese Haliburton. Masakit na pagkatalo ang Game 1 para sa OKC Thunder dahil sa kanilang home court pa mismo at ngayon hawak na ng Indiana Pacers ang kalamangan sa seryeng ito. Ang Indiana Pacers ngayon ay dapat paghandaan ngayon ng mahigpit ng OKC Thunder, hindi kailangan magbigay ng kaunting kumpiyansa kung gusto nilang manalo. Nagagawa ng paraan ng Indiana Pacers na manalo pa sa dulo dahil ang lahat ng role player ay nagtutulungan. Kailangan paghandaan ng OKC ang Pacers lalo na sa dulo ng laban na kung saan mahilig dyan magnakaw ng panalo ang Pacers, na makikita naman natin sa playoffs at sa Game 1 ng finals kapag si Tyrese Haliburton na ang may hawak ng bola na mistulang pumapasok pa ito at masungkit pa ang panalo. Maraming paraan ang OKC Thunder para manalo ay yung maging mahigpit lalo sa depensa lalo na sa dulo ng laban at maging maintain lang dapat ang opensa, isa sa dapat pagalawin ng OKC Thunder bukod kina Shai Gilgeous-Alexander at Jalen Williams itong si Chet Holmgren. Ginugol ng OKC Thunder ang season na ito na wala masyado si Chet Holmgren dahil sa hindi inaasahan ay na-injury ito at huli nang bumalik. Kumpiyansa siguro ang OKC Thunder dahil patuloy silang nanalo without Chet Holmgren pero sa pagkakataon na ito dapat isipin mabuti ng OKC ang halaga ni Chet Holmgren sa laban na ito. Naging mahusay ang OKC kapag naglalaro si Chet Holmgren na sa kanyang huling 2 laro sa Western Conference Finals. Umiscore si Chet Holmgren ng 22 at 21 points, na naglalaro ng 30+ minutes of playing time bawat laro na nagtala rin siya ng 3 block sa parehong laro na gumawa ng malaking epekto. Pero sa Game 1 ng NBA Finals nahirapan si Chet Holmgren, na nagambag lamang ng 6 points at 6 rebounds at 1 block sa loob ng 24 minutes of playing time. Kung kayo ang tatanungin ano pa bang adjustment ang dapat gagawin ng OKC Thunder para manalo sa Indiana Pacers,